Mapagpalang araw po sa inyong muli. Ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, si Pastor Paulo Dizon from Light of the World, Church of Adon Yeshua Messiah, Faithful Witness of God. Ang ating pong paksa na pag-uusapan for today is The Devil is Your Father. Napakasakit pong pakinggan, no? Pero ito po itong isang salita mula sa passage of the Bible na sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo noon na nagsasabing ama nila ang Diyos, pero ayaw siyang paniwalaan, ayaw siyang sundin, at di sila namumuhay sa utos at salita ng Diyos. So basahin po natin ang Bible passage na ito na kung saan sinabi ng Panginoong Yeshua sa mga tao na the Father, the devil is your father, sabi niya. Kaya yan ang ating paksa. Kaya right now, ngayon po ay sakop pa tayo ng Father's Day, di po ba? Lahat ay ama dito sa lupa na mga may asawa. Pero iba-ibang klase ang mga ama. Mayroong mga amang malulupit, mayroong ama na mabubuti. Pero ang tunay na ama ng lahat, yan ang amang nasa langit sa pangalan ng bugtong niyang anak, ating Panginoong Yeshua Messiah. Basahin po natin itong passage na ito. John chapter 8 verse 42 hanggang 44. Sinasabi po rito, Yeshua said to them, if God really were your father, you would love me, because I came from God, and now I am here. I did not come on my own authority, but He sent me. Why do you not understand, sabi dito sa verse 43, what I say? It is because you cannot bear to listen my message. Hindi nyo kayang pakinggan ang aking mga aral o mensahe, sabi ng Panginoon. Sabi po niya rin sa verse 44, you are the children of your father, the devil. Ito napakalinaw, oh. Kaya pag ang isang tao sinasabi niyang siya anak ng Diyos, sama niya ang Diyos, kailangan pinapakita ito sa kanyang mga gawa, sa kanyang pamumuhay, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos at salita ng Diyos. Nadala ang pag-ibig ng Panginoon kung saan mayroong mabuting asal, pag-ugali, at makikita mo ang buhay ng Panginoong Yeshua Messiah, ang buhay ng Panginoong Yeshua Messiah sa kanyang pamumuhay. Nadala ang pag-ugali, nadala ang buhay ng Espiritu Santo. Tuloy po natin. And you want to follow your father's desire. Sinusundin ang nasa na inyong ama, sabi niya. From the very beginning, he was a murderer. Kaya ang katangian ng kaaway ng Diyos, yan yung tinatawag ama na sanlibutan, yan si Satanas, and has never been on the side of truth. Si mamamatay tao, wala siya sa katotohanan, because there is no truth in him, dahil walang katotohanan sa kanya, sabi dito. When he tells a lie, he is only doing what is natural to him. Kaya pag daw nagsisinungaling ang diablo o yung ama ng mga tao makasanlibutan, natural na yun, dahil yan ang kanyang nature, ang magsinungaling. Magtataka ka pag nagsabi siya ng katotohanan, dahil wala sa kanya katotohanan. Sabi nga, he is only doing what is natural to him, because he is a liar and the father of all lies. Kaya si Satanas, yan ang ama ng sanlibutan, na sinusunod ng mga taong umiibig sa sanlibutan. Ang buhay nila ay nakasalalay lamang sa pag-asa sa mga bagay sa mundong ito, mga nasa ng laman, nasa ng mata, kapritsyo sa buhay, mga material na bagay. Diyan nakasalalay ang kanilang buhay, diyan nakadepende, diyan sila nagtitiwala. Sa madalit salita, kalaban nila ang Diyos, ang tunay na ama na nasa langit. At ang ama nila ay ang ama ng sanlibutan ito, kundi si Satanas. Yan si Lucifer, na kung saan tinadaya ang mga tao sa pamamagitan ng mga bagay sa mundo ito. Kaya alam na alam mo ang isang tao pag siya ay nasa Panginoon, ipinamumuhay niya ang salita ng Diyos. Makikita mo ang pag-uugali, katangian ng isang mabuting tao. Kaya sinabi ng Panginoon, sinasabi niyo ama ninyo ang Diyos, pero ayaw niyo ang paniwalaan, sabi ng Panginoong Yeshua. Hindi siya dumating sa kanyang sarili, kundi dumating siya dahil pinadala siya ng ama upang ipahayag ang katotohanan. Ayaw nilang makinig sa Panginoon ng panahon na nangangaral ang Panginoong Yeshua, dahil hindi nila matanggap ang kanyang aral. Kaya nga ang
salita ng Diyos, yan ay katotohanan. Kapag mga taong likod pinakikinggan yung katotohanan, masakit ito sa kanilang pandinig. Kaya hanggat hindi nila nararanasan yung personal encounter sa Diyos, hindi nila mararanasan yung pag-aampo ng Diyos upang sila'y mabilang sa mga taong binago ng Diyos, tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng bugto niya ng anak, ang Panginoong Yeshua, upang magkaroon sila ng bagong buhay at lumakas sa panibagong buhay, kung saan makikita mo ang pag-uugali ng Panginoong Yeshua sa kanilang buhay. Namumuhay sa pag-ibig, namumuhay sa kapayapaan, sa kagalakan, sa kababaan loob, sa kabutihan, may kahabagan, may pagpapasensya. So lahat po yan, siyam yan ang bunga ng Espiritu Santo na dala ng isang Kristiyano. Kaya nga magaganap lamang ang na tayo maging kaisa ng Diyos na tunay na nasa langit pagka nakipag-isa na tayo sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yeshua. Ito po yung short message lamang. At kung nais yung tunay na kayo tumatawag na Ama niyong Diyos, kailangan patunayan niyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa anak ng Diyos, si Yeshua Messiah. Pagtanggap sa Kanya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Pag naganap na po yun sa ating buhay, bibigyan na tayong karapatan ng Diyos na maging anak niya. Sabi nga sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13, at tayo meron ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So yun po yung simula. Pag naranasan na natin yun, tayo magpatuloy, magtitigil. Kaya sabi nga po ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas siya siyang maliligtas. Kaya siya po mabilang sa mga tinubos ng Diyos, mabilang sa legitimate ang anak ng Diyos. Sundin niyo po ang panalangin na ito. Manalangin po tayo. Amang banal, makapangyarihang Diyos, sa oras pong ito, ako'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Inaamin na ako isang makasalanan dahil sa aking masamang pag-iisip, pananalita at mga nagawa. Ako po'y nagsisisi, humingi ng kapatawaran sa lahat ng ito. Sinasampalataya na ko ang bugto mo, anak, ang Panginoong Yeshua Messiah ay namatay sa krus dahil sa aking makasalanan at kasalanan ng sanlibutan. Sinasampalatayanan ko din po na siya'y muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Amang banal, tinatanggap ko po ang bugto mo, anak, bilang aking sariling tagapagligtas at Panginoon. Hugasan mo po ako ng banal niyang dugo. Pinapatawad ko po ang lahat ng may sala sa akin, katulad po ng pagpapatawad mo sa akin. Isulat mo po ang aking pangalan sa pagkalaan ng buhay sa langit. Tinanyayang ang Panginoong Yeshua Messiah na manahan at paghari sa puso ko mula ngayon hanggang sa ako'y humarap sa iyo. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan at katutusan, at ibinilang mo ako ngayon sa mga anak mo tinubos mula sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ngayon mga kapatid, ikaw ay, kung sinunod mong panalangin na ito, you belong among the children of God. Mga kapatid namin sa Panginoon na anak ng Diyos, kailangan ang simulang ito ay magpatuloy hanggang wakas. Kaya mula po sa Light of the World, kami po ay nag-i-invite na tanggapin yung salita ng Diyos sa inyong mga pamamahay through home Bible studies, at meron din po tayong bahay sambaan na malapit na kung saan kayo po iimbitahan namin someday para makipag fellowship and sumama sa pagsamba every day of the Sabbath. Yung ating pong pagsamba ay Sabado dahil yun po ay utos ng Diyos. Araw ng pahinga, araw ng pag-alala. Amen. Ngayon po ako may karamdaman, merong mga iniinda sa buhay at nais niyo po na hingin sa Diyos ang kagalingan. Ang Diyos po natin ay manggagamot. Sumunod po kayo sa umigit po kayo at idadalahin ko kayo ng kagalingan. Dahil sabi po sa salita ng Diyos, ang ating Panginoon ay siyang dakilang manggagamot. Ngayon po kayo pumikit, dadalahin ko kayo sa pangalan ni Yeshua. Sa oras na ito, Panginoon, ang mga kapatid na nanonood, nakikinig, agkan mo po mula ulo hanggang pa. Kiniklaim kong authority to cast out demons and heal the sick. In the name of Yeshua Messiah, I break your yoke, I cut your bandages. Flee in their body from head to foot right now. Anumang kanyang karamdaman, pinapalayas kita sa pangalan ni Yeshua. At huwag ka na bumalik.
Ngayon din po Lord, ayon sa iyong sinabi, ano pong i-release namin sa lupa, i-release mo sa langit. Ipuso pong masaganang kagalingan, haggan mo ang taong ito mula ulo hanggang paa. Ano mang karamdaman niya, maging cancer, Panginoon. I-deklaro ko pong lusang kagalingan, haggan mo siya mula ngayon, at ipuso masaganang kagalingan, masa yung lahat ng sugat. I command your body to be healed, and complete your Amen. Kung kayo naman po ay mayroong mga suliranin sa buhay, sa inyong family, dinadalain ko rin po, natagpuin ng Panginoon yung pangangailangan, ayusin ang iyong mga personal na suliranin at problema, at gabayan kayo ng Diyos sa panibagong buhay, sa paglakad sa kanyang kalooban, sa kanyang utos salita. At marami pong salamat kung aking panalangin sa ngalan ng Panginoong Yeshua Messiah. Kung gusto niyo po ng ganitong channel, dito po sa channel natin, Pastor Paulo Dizon sa Light of the World, please click like and share and click the subscribe and notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Sa Diyos po papuri in the name of Adon Yeshua Messiah, at lagi po kayong manood ng mga updated videos natin. God bless you all. Maraming pong salamat.